Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka din man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may 7 of Pentacles tayo, 3 of Cups, 9 of Pentacles. So, may kinalaman to sa business, trade, industry, commerce, buy and sell. So, again, dun siya tatama sa business. May mga business. So, whether kayo may business o someone na malapit sa inyo may business, na magiging masaya dito, kasi may award, reward, o paglago ng sales. Lalago yung kita, income, na parang magiging satisfied sa kikitain. Sa 9 of Pentacles, hindi pa naman siya yung 10 of Pentacles na stable na ba? Stable na malaki income. Ito kasi on the way na sa 10 of Pentacles. Parang sabihin nating sapat na para bumuhay ng sarili at ng pet, or sapat na para sa luho, sa sarili at sa luho. Kasi doon sa 10 of Pentacles yung sapat na para bumuhay ng pamilya. Ito 9 of Pentacles, sapat lang yung kita sa sarili at sa pet. Yung ganun. Masaya siya kasi somehow nabibili niya yung luho niya kaysa yung sapat lang para sa babayarin. Ito may extra pera na pwede pang isave o maibili ng luho. Anyways, ito na tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. King of Swords, King of Swords at 3 of Spades. King of Spades, 3 of Spades. Ito, Queen pala yan. Queen of Diamonds. Nako, nagitna pa yung 3 of Swords. Kaya to may King at Queen, kaya lang magkaiba sila ng suit. So more like tatama tong reading natin sa, sabihin natin, may lalaki dito moreno, yung babae maputi. Okay, ngayon sila yung tatamaan nitong 3 of Spades na may kinalaman sa infidelity. Diyan napapasok yung cheating, separation, deceit, or for some reason parang di sila compatible. Palagi sila mag-aaway, kukos ng heartaches, o baka mag-cool off. So again, bakit kaya? Ay wag na, magtatagal pa tayo. Meron naman tayong detalye, di ba? Para makilala nyo kung tatama ba sa inyo to o sa kakilala nyo. Base dun sa description. So again, lalaki, moreno, babae, maputi. Probably
ang edad nila ay nasa 40 patas. Silang dalawa. Kaya na mahaba pa pala yung oras. Dagdagan na nga natin. 5 minutes lang to. Or ito na lang. Ibang deck. Ano pang masasabi dito? So, meron tayong the Fool. Ito, baliktad yung ano. Ito lang ang baliktad. Two of Pentacles. Ito, tayo naman. Page of Wands. Ano kaya to? So, ang dating sa akin, may someone na nag-i-struggle sa pag-balance ng time niya. Okay, nahirapan siya sa time management. Ngayon, parang gusto niya ditong maging carefree sa mga obligasyon. At maging somewhat immature, reckless, ewan ko, parang napagod na yata yung tao dito sa pagiging responsable. So, dahil dyan, parang gusto niya na bang mamuhay ng mapayapa in a way na kaya niyang gawin ng anumang gusto niya, na hindi siya natutoxic. Parang gusto niyang bitawan somehow ang kanyang mga responsibilidad, obligasyon, at makapag-relax. Ganun yung feeling dito. So, may someone na laging busy. So, dahil lagi siyang busy, gusto niya liwaliw paminsan-minsan ba. At mag-explore ng mga kung ano-anong gusto niya. Gusto niya matikman, mapuntahan. Depende. Kasi may ano tayo, Page of Wands. May enthusiastic, energetic, creative. Pero ito kasi batang energy to eh. So pag ganun, parang carefree. So dito, parang gusto niya mag-start all over again or magkaroon ng chance para, yun nga, maging masaya naman somehow. Kasi lagi siyang busy. So may taong ganun na makakaramdam. Sa period na to, ganung senaryo. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ito, ang pang masasabi nito. Well, may magic. Malabo kasi yung magic. So, sabihin natin. Divination, witchcraft, spell. So, ewan ko kung anong magic ang gagawin ng iba sa inyo. Kasi papasok din dyan yung subliminal music, affirmation words,
yung candle lighting, smoke reading. Eto, ganito, tarot reading, mga kung ano-anong divination tools or witchcraft. So, papasok din dyan yung crystals, kung ano-anong may magic nga, na para bang makakatulong yung mga yun sa period na to at magpapasalamat kayo sa universe kasi nangyari yung gusto nyong i-manifest dahil sa tulong ng mga yon, ng magic. Sinasabi ko dito, potion, elixir, gayum, basta ganyan ang dating dito. Basta magic, any form ng magic, mukhang magkakatotoo. At eto nga, papasalamat kayo sa universe dahil nagkatotoo yung wish nyo o naging somewhat blessed kayo dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Now.